Alien nagawa pa ding makarecover sa pinsalang kanyang natamo kung saan nagawa niyang mailagay ang star fragment sa katawan ni Suho. Suho makakalaban ang dating version ng kanyang sarili kung saan kailangan niyang malagpasan ng pagsubok na ito at makikilala na din ng alien kung sino ba talaga ang ating bida. Kaya naman simulan na ang chapter 42 up to chapter 44 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagawa nang mabutas ni Suho ang katawan ni Lee Min-sung na para bang pagbutas ni Akaza sa katawan ni Kyojuro o pagbutas ni Akainu sa katawan ni Ace. Unti-unti nang nababasag na para bang salamin ng baluti or balat ni Lee Min-sung at bumabalik na sa dati ang kanyang itsura, subalit kahit pilit niyang gustong magsalita sa mga oras na ito ay hindi pa rin niya ito magawa. Nakakainis daw dahil bukod sa butas na ang kanyang tiyan ay hindi rin niya mabitawan ang mga salita na gusto niyang sabihin bago siya mamatay sapagkat ang kanyang panga ay basag na. Noong nagpakita raw ang alien sa kanyang harapan noon na inakala niyang magkakaroon siya ng opportunity upang ayusin ang nawasak niyang mundo dahil nagkasira-sira daw ang buhay ni Lee Min-sung simula noong magumpisang maglitawan ang mga dungeon at magkaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Naiinis siya dahil bakit daw naalala niya ang pagmumukha ni Lim Tae-gyu kahit sa huli niyang mga sandali sapagkat wag daw siyang maliitin nito dahil siya raw ang superstar na si Lee Min-sung. Nang makita niya si Suho ay napatanong siya kung bakit tinitignan siya nito na para bang kinakaawaan siya ng ating bida, pero sa hindi kalaunan ay bumigay na rin ang kanyang katawan at binawian na ng buhay. Dito ay matagumpay na natapos ni Suho ang kanyang quest at masaya naman sila Biro dahil nagawa din ni Suho na talunin ang isa sa mga Apostle of Itarim. Sa huli daw si Lee Min-sung ay masaya at kontento sa pangyayari at hindi nagawa ng Apostle of Itarim ang kanyang nais gawin at kahit daw hindi sila nagkausap masyado ni Kulugo ay nakita niyang nananatili pa rin ang desire nito hanggang sa huli. Sa isip ni Biro na maaari daw na medyo shock pa si Suho dahil ito raw ang unang beses na pumatay siya ng isang tao at sinabi muli ng bida na siya ay natauhan dahil sa mga sinabi ni Lee Min-sung. Pagkatapos niya daw maging player ay nabuhay lamang siya sa kanyang goal na kailangan niyang makita ang kanyang ina at makatulong sa kanyang ama na si Song Jin-woo. Subalit ngayong naisip niya ang kanyang dating layunin ay nakalimutan na raw niya ang pansarili niyang dapat gawin, kaya naman nasabihan daw tuloy siya ni Lee Min-sung na siya raw ay isang ambisyosong karakter na wala namang ego or walang pride sa sarili. Tinamaan daw siya sa sinabi ni Lee Min-sung at biglang naalala nung sila ay maglaban ni Jinwoo sa huling part ng tutorial ay sobra siyang bilib na bilib dito kahit sila ay magkalaban at kung magagawa lamang daw niya na maging singlakas ng kanyang ama ay magagawa na din niya ang mga bagay-bagay. Subalit dahil siya ay naging desperado na talunin si Jinwoo ay mas naging masakit ang kanyang pagkatalo at nakaka-frustrate daw dahil feeling niya ay hindi niya mararating ang nagawa ng kanyang ama. Hindi niya raw ito naisip dati pero mainam daw pala na magkaroon siya ng malaking pangarap at kung gusto niya raw na maging mas malakas ay kailangan na siya ang maging pinakamalakas sa lahat. Kailangan niya raw maging mas malakas sa Apostle of Itarim, mas maging malakas sa mga Monarch at mas maging malakas na kaya niya nang lagpasan ng kanyang ama na si Song Jin-woo at yun daw ang ego na kailangan niyang gawin simula ngayon. Wika naman ni Biro na kahit imposible ang gustong mangyari ni Suho ay patuloy pa rin daw ang kanyang suporta, samantalang sinabi naman ni Esil na tiyak daw na mahirap lagpasan ng lakas na tinataglay ng kanyang Lord Jinwoo. Nagpasalamat naman si Suho sa mga nakaka-discourage na comment nila Biro at Esil pero sa kanyang isip na natural lamang daw kung ganun ang magiging kanilang opinyon. Nang tinignan ni Suho ang kanyang reward ay nakita niyang siya ay nag-level up ng 2 at narating niya na ang level upang i-challenge ang quest para mabago ang kanyang class. So pwede raw palang baguhin ang kanyang class sa oras na marating niya na ang level 40 at mukha raw magkakaroon na siya ng class simula ngayon. Habang nakatayo si Suho ay hindi niya alam na may nakatingin pala sa kanya mula sa malayo na para bang sinisipat ang kanyang pwesto at dito ay pinakitang si Apostle of Itarim ay nakalipad sa himpapawid. Sinabi nito na medyo naging pabaya siya dahil hindi niya inaasahan na malaki pala ang potensyal ng ating bida kung kaya't kailangan daw nitong mas maging kasapi ng kanilang kulto. Isa daw sa kayang gawin ng kanyang totoong katawan at nakuha niya ito bilang fragments ay
ay kaya nilang ipalit ang kanilang binigay na kapangyarihan sa iba sa kaparehas nitong value. Kaya naman bilang kapalit daw ay kukuhanin niya ang life force ng mga hunter na malapit sa kanya upang gawing mana, at doon ay makikita nga nating unti-unting namamatay ang mga hunter na to. Dito ay nihigop ng Apostol of Itarim ang mga buhay ng mga hunter na nakatanggap ng kanilang kapangyarihan, at kung tama daw ang kanyang pagkakaalala ay tiyak daw na yun ang pakiramdam, at isang bato balani ang lumitaw sa kanyang palad at humugis din ang kanyang mana bilang pana na katulad kay Lim Taegyu. Sinabi naman ni Biro na hahanapin niya daw sa memories ni Lee Min-soo ang tungkol sa Apostol of Itarim, at naisip ni Suho na maaari daw kayang ayaw ni Lee Min-soo ang mundo simula nang magbukas ang mga dungeon at magkaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Subalit biglang nanlaki ang mata ni Suho sapagkat tinamaan ng kanyang katawan ng isang pag-atake, samantalang sila Esil ay hindi rin inaasahan ng pangyayari at saan daw nanggaling ang pag-atake ng kalaban. Mula sa malayo ay matagumpay na tinamaan ng Apostol of Itarim si Suho, at naging masaya ito dahil ang bato balani ay pumasok sa loob ng ating bida hanggang sa makaramdam na nga lang siya ng kakaibang bagay. Naramdaman ni Suho na tila ba may pumapasok sa loob ng kanyang isipan, subalit ang kanyang skill ay pilit na nilalabanan ang epekto ng bato balani, subalit bigo ito sa pagkontra dito. Nagiging unstable na ang system dahil sa epekto ng fragments, pero kahit sinusubukan pa rin ng system na labanan ito ay nabibigo siya sa pagkontra talaga dito. Natuwa ang Apostol of Itarim dahil sa wakas daw ay magagamit na nila ang kapangyarihan ng Authority of Darkness, subalit biglang nanlaki ang kanyang mata sapagkat nagawa ng system na kontrahin ang epekto ng bato balani sa ating bida. Nag-alala sila Esil sa nangyayari kay Suho, at buti na lamang daw ay nagtagumpay ang kanyang skill, at kailangan na lamang daw niyang balutin ng kanyang shadow ang kanyang sugat sa katawan. Naiiyak na sila Esil at Biro dahil patuloy pa ring bumababa ang HP ni Suho, at kung magpapatuloy daw ito ay tiyak na mamamatay ang ating bida, subalit biglang inaccept ni Suho ang quest sa pagbabago niya ng class at isang portal ang nagpakita sa kanilang harapan. Si Suho lamang daw ang pwedeng pumasok sa loob ng portal, samantalang sila Biro at Esil, ganun na din ang ibang shadow nito ay mapupunta sa Shadow Dungeon. Kitang-kita ng Apostol of Itarim ang nangyayari kay Suho, samantalang si Suho ay malapit nang mawalan ng malay at isang malaking liwanag ang bumalot sa buong bundok na to. Sa sobrang dilim ay walang makita si Suho at napatanong kung patay na raw ba siya, pero nararamdaman pa rin naman daw niya ang kanyang pisngi at gumaling na din ang kanyang sugat. Sa pagsindi ng liwanag ay nagulat na lamang si Suho at tila ba may idea na siya kung saan siyang lugar na punta. Mula sa malayo ay bumaba na ang Apostle of Itarim upang lapitan ang bangkay ni Lee Min-soo, at dito ay kanyang sinabi na wala siyang madetect na kahit anong magic power sa paligid, at hindi raw siya makapaniwala na bigla na lamang nagpakita ang isang gate at kinuha nito sila Suho kasama ang kanyang mga alagad. Subalit hindi raw sinama ng gate si Lee Min-soo sa pagtangay sa ating bida, kung kaya't ang ibig sabihin daw na ang gate na ito ay para lamang kay Suho at sa kanyang mga kasama. Sa tuwing kinakalaban daw ng Apostle of Itarim si Suho at ang kapangyarihan ng darkness ay lagi na lamang nagkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung kaya't napangiti ito dahil paganda na raw ng paganda ang mga pangyayari. Sumunod ay pinakita naman si Suho kung saan chinecheck nito kung mabuti na talaga ang kanyang katawan, sapagkat pagkatapos niya daw dumating sa lugar na ito ay tuluyan ng gumaling ang sugat na kanyang tinamasa. Sa palagay naman niya ay walang mali sa kanyang katawan ngayon, dahil kung meron man daw na mali sa mga oras na ito ay hindi niya magamit ang kanyang band skill or ang susi upang mabuksan ang Shadow Dungeon. Ang lugar daw na ito ang dungeon kung saan ginanap ang kanyang tutorial noon, dahil ang dungeon na ito ay ginawa ng kanyang ama para sa kanyang pagsasanay. Kahit na nga raw ba ang version ng Suho noon kung saan lumaki sa loob ng dungeon ay nawala na, pero nananatili pa rin naman daw ang lahat ng kanyang alaala. Sa ngayon daw ay walang mga kalaban sa loob ng dungeon na pwede niyang makuhanan ng experience para sa kanyang pagpapa-level up, at wala rin daw mga weapons na pwede niyang gamitin, at mangyayari lamang daw dapat ito sa oras na mawasak ang sungin ni Vulcan. So sa mga hindi nakakaalala, si Vulcan ang tinalo noon ni Jinwoo sa 50th floor ng Demon Castle, kung saan kulay pula ang balat at may matabang pangangatawan. Hindi niya raw alam kung bakit, pero wala daw anumang quest ang nagpapakita ngayon, at kung gagawin niya daw ang dati niyang ginagawa na pag-open ng mga pinto at pag-akyat ng tower ay gagawin niya daw kaya ito ngayon na wala man lang ginagamit na sandata or ginagamit na skill. Tanong ni Suho na napupuno daw ba ang dungeon na ito dati ng mga daan na tila ba isang labyrinth, at kahit medyo similar daw ang nakikita niya ngayon ay nararamdaman niyang naiiba ang lugar
lugar na ito kung ikukumpara dati. Napansin niya din na may ingay na nanggagaling sa iba't ibang parte ng dungeon at dito ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita dahil isang magara at malaking pinto ang nagpakita sa kalagitnaan ng daan. Bakit daw nagkaroon ng isang pinto patungo sa silid ng boss ang nagpakita sa kalagitnaan ng dungeon kahit na nga ba ang daan mismo ay nagpapatuloy pa rin, tanong ni Suho, at ito raw kaya ay isang advancement quest na ginawa para lamang sa kanya. Kaya naman nakapag-decide si Suho na pasukin ng pinto at medyo na-excite daw siya kung ano ang meron sa loob ng silid na ito at sa oras daw kaya na matapos na ang kanyang advancement quest ay magagawa raw kaya niyang maging malakas katulad ng lakas na meron siya noon. Ang nilalang daw na ito ang una niyang nakalaban noong una siyang makapasok sa loob ng dungeon at alam ko at alam nyo na ang kanyang tinutukoy na kabalyero ay walang iba kundi ang unang naging Shadow General ni Jinwoo na si Igris. Sa pagpasok ni Suho sa loob ng silid ay naisip niyang sobrang dilim ng loob at wala siyang makita, subalit alam niya daw na may nakaupo sa pinakadulo at mapapansin nating medyo pamilyar ang itsura nito. Pinakita ang gloves na suot ng nilalang na ito at dito ay nanlaki ang mga mata ni Suho sa sobrang pagkagulat dahil hindi siya makapaniwala na kaharap niya ngayon ang version ng Suho noon na malayo ang lakas kung ikukumpara sa Suho ngayon. Ito raw ang version niya noon nung sinubukan niyang tapusin ng tutorial at nagtataka siya at napapatanong din kung kakalabanin niya raw ba ang kanyang version noon kung saan ang version na ito ay nagawang talunin ng biro noon at taglay pa ang buo nitong kapangyarihan. Naalala ni Suho ang eksena kung saan nagawa niyang talunin noon si Biro at dito ay nagsimula ng mag-power up ang version ng Suho noon at ginamit na ang Super Saiyan White sabay gamit muli ng Super Saiyan White 2 at mas pinalakas palalo niya ang kanyang aura dahil ginamit niya ang kanyang Super Saiyan White 3 sapagkat mas malaki na at mas matalim ang aura na nilalabas nito. Nakapagsalita pa naman si Suho sa mga oras na ito at nasabing wait, pero sa isang iglap ay madali lamang siyang winasak ng tuluyan at ginawang giniling ng Suho noon. Pinakita ang tatlong apoy sa pader at ang isa dito ay namatay na tila ba may sinisimbolo ito sa pangyayari, samantalang si Suho ay pinakita na malaki pa ang pagkagulat sa kanyang naranasan at muli siyang bumalik sa lugar kung nasaan siya kanina. Napatanong si Suho kung nabuhay daw ba siyang muli pagkatapos niyang mamatay at bakit daw niya nakita ang version niya noon sa silid ng boss at maaari daw kaya na ang kanyang advancement quest ay kailangan niyang talunin ang version niya noon at hindi raw ba na imposible itong mangyari. Subalit si Suho ay kumalma sa mga oras na ito at nag-isip mabuti sapagkat naalala niya na ang system ay ginawa upang siya ay maging malakas at kung kailangan niya daw na talunin ang mga nilalang na nasa loob ng pinto na ito ay ibig sabihin na may paraan upang matalo niya ito. Hindi raw gaya ng dungeon sa tutorial, ang dungeon na ito ay naglalaman ng napakaraming mga daan at pinapatunayan daw ito ng silid kung nasaan ang boss kanina. Sigurado raw siya na may iba pang pinto na makikita sa loob ng dungeon kaya naman si Suho ay nagmadaling tumakbo sa ibang direksyon at dito ay habang hingal pa at pinagpapawisan ay nasabi niyang tama daw siya ng akala sapagkat may iba pang silid kung saan makikita ang iba pang boss ng dungeon. Napahinto si Suho at napatanong kung anong klaseng boss naman daw kaya ang makikita ngayon, subalit nagpatuloy pa din ito at nasabing saka na daw niya ito iisipin sapagkat kahit sino raw ang magpakita ngayon ay tiyak naman daw na siguro na mas okay ito na kalabanin kung ikukumpara sa version niya noon. Sa pagbukas niya ng pinto ay laking pagtataka ni Suho sa kanyang nakikita dahil panay laruan ang bumungad sa kanya at nakita niya ang kanyang sarili kung saan dito ay bata pa lamang siya at panay laro lamang ang alam sa mundo. Subalit biglang tumingin ang batang Suho sa present na Suho at kanyang naisip na ito raw ang version niya kung saan siya ay bata pa lamang at ano raw ba talaga ang nangyayari sa loob ng dungeon na ito. Kailangan niya raw bang kalabanin ng batang Suho at kahit siya raw mismo ito ay hindi daw tamang kalabanin niya ang isang bata, pero sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang naglutangan ng mga laruan ng batang Suho dahil ginamit nito ang isa sa mga ability ni Jinwoo. Hindi maigalaw ni Suho ang kanyang katawan at alam niya na ito ang skill na Ruler's Authority kung saan kayang pagalawin ng user ang physical na bagay. Tinuro ng batang Suho ang present na Suho at pinupunto ito sa bandang kaliwa, samantalang si Suho ay walang magawa kundi manood habang binabalibag ang kanyang katawan ng batang Suho. Dalawang apoy na ang namatay sa tatlong apoy na pinakita at dito ay muling pinakita si Suho na masakit pa ang ulo sa mga pangyayari at nasabing binali daw ng batang Suho ang kanyang leeg ng mabilisan at walang kahirap-hirap na pinatay. Sa dalawang version ng kanyang sarili na pinakita ngayon ay inamin ni Suho na hindi niya ito kayang talunin at napatanong kung paano daw niya malalagpasan ang pagsubok na ito
ito, subalit biglang nanlaki muli ang kanyang mga mata dahil tila ba may naalala siyang bagay sabagat kung binigyan lamang siya ng 3 buhay gaya noon at namatay na siya ngayon ng 2 beses ay ibig sabihin na may 1 buhay na lamang siyang natitira sa mga oras na to. Biglang pinakita ang 19 na apoy sa pader na ang ibig sabihin ay mayroong siyang 19 na buhay pero hindi lamang pala 19 ang apoy dahil sandamakmak ang pinakita sa taas ng ceiling na pwede nating sabihin na si Suho ay may infinite na buhay ngayon kung kaya't siya ay napatanong kung ano raw ba talaga ang nangyayari sa loob ng dungeon. Dito ay sinabi ng system na dahil daw sa bagay na galing sa ibang mundo na siyang pumasok sa katawan ni Suho ay nagkaroon ng error ang system at kailangan daw talunin ni Suho ang mga boss sa bawat silid gamit ang buhay na binigay sa kanya at hindi raw siya makakaalis ng dungeon hanggang hindi niya natatapos ang kanyang advancement. Hindi daw makapag-level up si Suho sa lugar na ito at ang dahilan kung bakit ganito ang kanyang misyon ay dahil sa bagay na pumasok sa loob ng kanyang katawan. Pwede niya ting isipin na walang kasiguraduhan ng mga apoy na nasa taas ang nagre-representa ng kanyang buhay pero hindi daw siya pwedeng sumuko ngayon dahil ang tanging paraan lamang ay magpatuloy siya sa kanyang gagawin. Ang mga daan na iba-iba ang boss room na nagpapakita kung saan at malaki daw ang chance na may iba pang boss bukod sa kanyang nakita pero ang pinaka problema hindi niya alam kung gaano kalaki ang lugar. Marami naman daw siyang oras upang maghanap pero may naramdaman siyang presensya sa paligid at isang laruan ang nagpakita kung saan nandito ang batang Suho at nakakatakot ang pagngiti na ginawa nito. Natanong ni Suho kung bakit nakalabas ang batang Suho sa kanyang silid kaya naman agad siyang nagbalak tumakbo pero napinsala ang kanyang paa dahil sa laruan ng batang Suho. Hindi makapaniwala si Suho dahil nasugatan siya ng isang laruan at naisip na kaya palang maglabas ng ganong klaseng bilis ang Ruler's Authority at paano daw kaya niya matatapos ang misyong ito. Bigla namang nagpakita ang isa pang Suho sa kanyang likuran sabay sinipa nito ang kanyang ulo na nagsali ng kanyang kamatayan. Naiinis si Suho dahil isang pandaraya para sa kanya na kayang maglibot ng mga boss sa labas ng kanilang silid at naranasan din daw kaya ng kanyang ama ang ganitong klaseng kahirap na pagsubok. Ang katotohanan daw na buhay pa rin siya ngayon ay ibig sabihin lamang ng mga hilo sa taas ang bilang ng kanyang buhay at kung ang kondisyon ng quest ay talunin ng boss ay hindi niya kailangang manalo dahil ang kailangan niya ay sumubok ng sumubok hanggang makakita siya ng bagong silid. Subalit muli siyang namatay sa mga oras na ito, ganun na din sa mga sumunod na eksena at kahit pa ulit-ulit siyang namamatay ay kailangan niyang magpatuloy hanggang makahanap siya ng bagong silid. Pero paano daw kung wala ng ibang boss dahil sa system error at para daw siyang nasa impyerno dahil infinite ang kanyang buhay pero hindi niya matalo ang boss at hindi rin siya makapag-level up. Naalala niya ang kanyang sinabi na kung gusto niyang lumakas ay kailangan na siya ang maging pinakamalakas at dahil dito ay napakagat ng madiin si Suho para magdugo ang kanyang labi dahil iguguhit niya ang bawat daan na kanyang nadaanan sa tuwing siya ay mamamatay. Sumunod ay binalita sa lahat ng Hunter Association ay pinagbabawal na ang paggamit ng Stardust dahil napag-alaman nila na ang mga nag-take nito ay nawala ang memorya kung kaya't magkakaroon ng patuloy na investigation sa mga hunter na nag-take ng gamot. Sa kabila nun ay natagpuan daw ang bangkay ni Lee Min-sung sa taas ng bundok na siyang leader sa pagpapakalat ng Stardust at sobrang nagulat ang mga tao dahil ang itinuturing na bayani ng iba ay sangkot pala sa insidenteng ito. Nasabi naman ni Lim Tae-gyu na siya ang may kasalanan ng lahat dahil kung hindi lamang nakatakas si Lee Min-sung sa kanya ay hindi ito mangyayari. May mga kakaibang pangyayari daw silang nakita dahil kakaiba ang itsura ni Lee Min-sung nang matagpuan nila ito pero wala naman itong transformation skill at sagot ni Mr. Choi na sinasabi daw ba ni Lim Tae-gyu na maaaring kagagawa nito ng star powder pero sagot ni Lim Tae-gyu na hindi siya sigurado. Kinakalaban din daw ng taong nakamaskara si Lee Min-sung nang ito ay kanyang nakita at sagot ni Mr. Choi na maaaring ang taong ito ang pumatay kay Kulugo. Naalala ni Mr. Choi na may isang minero ang nawawala at may pangalan nitong Sang Suho, isang E-rank hunter at maaari daw na isa itong pulse ranker. Sagot ni Park Doji na pwede raw ba niyang makita ang larawan habang sa isip ni Chairman Wu na malaki ang possibility na si Suho ang nakasuot ang maskarang itim pero bakit daw ito nawawala ngayon at sana daw ay ligtas ng ating bida. Nang makita naman ni Park Doji ang larawan ni Suho ay sinubukan niyang takpan ng bibig nito at dito ay napangiti siya sa sumunod na eksena. Muling pinakita si Suho kung saan malaki na ang kanyang drawing na ang ibig sabihin ay madaming beses na talaga siyang namatay sapagkat halos mapupuno niya na ang buong sahig ng sentro ng labyrinth sabay napatingin siya sa camera na tila ba sinasabi sa akin na dito palang magsisimula ang tunay na laban. Grr.